Sinamantala ng lalaki ang hindi pagpansin ng asawa. Maglagay ng pampatulog sa isang mangkok. Pagkatapos ay kunin ang kutsara. Ito ay giniling sa pulbos. Pagkatapos, ibuhos ang lahat ng pulbos sa sinigang ng dawa. Sa wakas, nagdagdag ako ng isa pang 3 gin ng puting asukal sa sinigang na dawa. Pagkatapos haluing mabuti, ang lalaki, na may luha sa kanyang mga mata, ay dinala ito sa kanyang asawa. Walang duda na asawa. Masaya niyang ininom ang lugaw. Ilang sandali pa, nakatulog tuloy ang kanyang asawa. At mga lalaki, sinamantala nila ang pagkakataong dukutin ng bata. At mga alis na ang lalaki. Bigla siyang huminto sa paglalakad. Gumising ka at tingnan mo ang iyong ina. Hindi na tayo magkikita. Nanay at sanggol. Nanay noon. Hawak ng lalaki ang bata. Umalis siya nang hindi lumilingon. Malapit na. Kinuha niya ang bata at pumunta sa istasyon ng tren. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang biyolohikal na anak sa kanyang matandang kasamahan. Ilang taon lang pala ang nakalipas. Isang matandang kasamahan ang nagtangkang iligtas ang buhay ng lalaki. Hindi inaasahang pagkawala ng pagkamayabong. At ang asawa ng kanyang kasama, dahil na rin sa sobrang stress sa pag-iisip, nagdurusa sa sakit sa isip, para makabawi sa mga taong ito. Utang sa mga dati kong kasama. Ang lalaki pagkatapos ay gumawa ng isang walang awa na desisyon. Ibinigay niya ang kanyang anak sa kanya. Naghahanap. Ang papalayong figure ng isang kasamang may dalang bata, na puno ng halo-halong damdamin ng puso ng lalaki. Kahit na siya ay lubhang nag-aatubili, kundi para masakliyan ang kabutihan ng kanyang mga kasama. Pakiramdam niya ay dapat niyang gawin ito. Nang umuwi ang lalaki na malungkot, pagkapasok ko ng kanyang asawa, sinampal niya ako ng malakas sa mukha. Alam na pala ito ng kanyang asawa. Gayunpaman, dahil ang kanyang asawa ay patuloy na hindi sumasang-ayon. Noon nagdesisyon ng lalaki na ay droga siya. Ang asawang alam ang lahat, nawala agad ang katinoan niya. Nilabanan niya ang malakas na ulan. Gustong ibalik ang bata, pero sabi ng lalaki, magkasama bilang isang pamilya. Nakaalis na siya sakay ng tren. Ginawa nito ang nawasak na babae. Lalo pang nawalan ng pag-asa. Mula sa araw na iyon, para siyang bangkay na naglalakad. Walang sigla. Sa isip niya, sinubukan ko ang hindi mabilang na mga paraan upang maibalik ito. Pero sa huli, pinili ko pa ring tumawag ng pulis. Nagmamadali siyang pumunta sa police station. Paghahabol, kinuha ang anak ko. Nakinig si Uncle Hat. Nang magpapadala na sana sila ng isang tao para hanapin ang bata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang lalaki sa tamang oras. Pigilan mo sila. Pagkatapos ay kinuha nila ang kanilang sertipiko ng kasal. Sinasabing ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. At sinabi ng kanilang mga anak, inaalagaan lang siya sa bahay ng kaibigan. Yun lang. Natuloy pa rin ang plano ng asawa. Siya lang. Naglalakad ng walang patutunguhan sa kalye. Dahil sa matagal na malnutrisyon. Hindi na siya makatagal. Nawalan siya ng malay sa lupa. Malapit na. Ang babae ay dinala sa ospital ng kanyang asawa.